Good evening everyone. So I am Alterin Belaro from Batch 4. So yung topic po ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa scripture na Matthew 16 verse 19. At ang topic po doon is all about tama bang talian ng mga demonyo, binding or loosing. So sa unang pagkakabasa ko po sa caption is ang pagkakaintindi ko kagad ay yung literal na tatalian yung mga demonyo or like wala akong idea sa binding or loosing. So today na tutunan ko po yung meaning ng binding or loosing, na binding and loosing po pala na pagdidisiplina ng mga tao sa church o pagdidisiplina ng mga taong malapit sa'yo or kakilala mo or kahit na random people. So doon makikita yung pagkakaroon, syempre isa rin sa way na nakikita ng Panginoon is yung pagkakaroon mo ng care sa isang tao. Kumbaga yun yung isa sa mga way ng Panginoon upang mas madisiplin niya yung kanyang mga anak, since isa yun sa gawain sa church na once na disciple ka na ng Panginoon ay hindi lang puro kasayahan yung mararanasan mo, at kasama na rin doon na didisiplinahin ka niya at bibigyan ka niya ng mga pagsubok. Kaya nang sa ganun ay huwag sana tayo mawalan or maano sa faith ng Panginoon, dahil yung mga pagsubok po in life natin ay binibigay ng Panginoon upang mas lalo tayong tumatag, dahil naniniwala naman tayo na hindi tayo pinapabayaan ng Lord sa lahat ng pagsubok natin in life. At of course, kaya nga nang sabi ko, yung binding and loosing po ay isa sa pamamaraan ng Lord upang madisiplina niya yung mga kanyang mga anak, at isa rin yun sa way upang matutunan din ng bawat isa yung mga dapat na gawin at hindi dapat gawin. Kasi usually mayroong, kahit na Kristiyano ka na, may mga bagay ka pa rin na hindi mo alam na hindi pala gusto ng Panginoon na mangyari o gawin mo sa buhay mo. So that's why in that way mas nagkakaroon tayo ng guidance from the Lord, at of course hindi tayo napapabayaan ng Panginoon dahil patuloy na at syempre gaya nga ng sabi ko, pag patuloy na sumusunod tayo sa pinag-utos ng Lord, ay patuloy niya tayong binibless, binibigyan ng masaganang buhay, at hindi niya tayo pinapabayaan sa araw-araw. So mahalaga na, dahil tayo bilang tao, hindi naman tayo perfecto, dahil nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan sa bawat araw, pero patuloy tayong tinatanggap ng Panginoon. Pero hindi dahil patuloy pa rin tayong tinatanggap ng Lord is patuloy rin tayong gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob niya. So in that way, syempre nagiging disrespectful tayo sa Kanya. So dahil tumatanda na tayo, gaya nga ng sabi ni mga Kristiyano na dapat kung namumuhay na tayo sa buhay ng Panginoon, magiging Christ-like tayo. Kung ano yung mga ninanais ng Lord na mangyari sa atin o gawin natin, ay patuloy natin itong gawin upang wala lamang ibang gusto si Lord sa life natin, kundi mapabuti lang yung mga kanyang nasasakupan o kanyang mga anak. So in that way, mas napoprotektahan niya tayo at mas nasusubaybayan na yung bawat araw na napagdadaanan natin. So patuloy tayo magpasalamat sa Lord sa araw-araw. Thank you. God bless everyone.